Shalom mga kaimet, isang maalab na umaga at maalab na shalom. Kapayapaan ang sumating lahat ngayon at sa ating mga masugid at minamahal na mga taga-subaybay na ating episode na patungkol ito sa kautusan ng Diyos at ito'y nauukol sa atin na mga tao, kapwa sa mga Hudyo at sa mga Hintel. Bagamat may mga kautosang nauukol sa mga Hudyo at kautosang nauukol sa mga Hintil, ito po'y marapat nating malaman, lalo na tayong mga Hintil, upang sa ganon ay magkaroon po tayo ng ating kamalayan patungkol sa kaalaman ng Diyos. At ngayong araw na ito, ang ating ibabahagi ay yung ika-tatlong prohibition sa 7 commandments or mitzvot na naukol sa mga Hintil. At ito po ay yung prohibition of murder. Ito po yung ating tatalakayin ngayon. At itong prohibition of murder po ay mayroong mga elemento. There are elements of murder. Sa Torah po, ang elements of murder ay yung meditation, premeditation, yung intentional. Yan po ang isa sa element na malinaw po sa Torah na makukonsider na isang murder. Pero yung walang intent or hindi intentional, hindi po yan murder, kundi yan ay homicide or hindi po yan pagpatay. Halimbawa, mayroong kwento sa Torah na ang isang tao ay nagpuputol ng isang kahoy at yung kanyang axe, yung kanyang palakol ay biglang tumilapon at tumama sa isang tao at namatay. Yun po ay hindi sinasadya, kaya hindi po yun murder. Ang tinatawag po na murder sa Torah ay ito po ay mayroong intentional or sinadya, or ang tawag dyan ay premeditation, pinagplanuhan. Okay? So sa Noahides law or itong batas ng mga Hintel ay marami pong dagdag na mga elements para ma-consider na murder ang isang pagpatay. Halimbawa, ay bukod doon sa evident premeditation or intent, ay mayroong yung tinatawag na treachery. Ang tawag yan ay yung trination mo, no? Trination mo yung isang tao, ang ibig sabihin ng treachery. At isa din ay yung cruelty. Yung cruelty sa pagpatay, no? Halimbawa, may intent ka na patayin, pero mas malala pa ang ginawa mo. Imbis na saksakin ng isa, ay sinaksak yan ng napakarami, o di kay binaril mo ng isang bala. Ang ginawa mo ay tinadtad ng maraming bala, kaya yan ay bahagi ng cruelty, o di kaya ay lahat pa ng uri ng cruelty na maaring maging evident ng kanyang kamatayan, no? So lahat ng ito ay considered as elements to consider murder. At dito sa Gentiles law nga ay isa lang ang presente doon sa elements. Dito sa Pilipinas ay isa lang doon sa mga elements of murder ay considered na as murder. Sa Torah, isa lang ang element ng murder, that is intent, with intent or premeditation. Okay? So alam na po natin kung ano yung ibig sabihin ng murder. At ito po ay isang pinagbabawal. At ito po ay pinagbabawal ng Panginoong Hashem para sa mga Hintel, yung pagpatay. At bakit po pinagbabawal ng Panginoong Hashem na pumatay ng tao, ng buhay ng tao? Dahil po sa kaalaman natin, tayong mga tao ay nilalang po sa pamagitan ng 4 na fundamental elements. Ano po itong 4 fundamental of elements of creation? Ito po yung fire, air, water, and dust. Yan po ang ating elements of creation. Kaya nga, nung nilalang si Adam, the first man, Adam, ay ito po ay hinulma buhat sa lupa. Okay? At
ngayon ay binugahan siya ng hininga ng Panginoong Hashem at siya ay naging buhay na kaluluwa. So, aside from the four fundamental elements, ay tayo ay mayroon ng buhay through that breath of God in us. Okay? So, that is why mayroong may kasabihan that tayo ay every human being is an entire world. And if you destroy a human life, you have destroyed the entire world. And if you save a human life, you have saved the entire world. And if you help someone to live, ay kulurali nito ay the same principle, na tayo nabubukod tayo dito sa lupa, nabubukod tayo sa mga ibang creation of God dahil tayo dapat ang manager ng earth na ito. Dahil tayo ay nilalang, okay? Tayo ay nilalang sa image ng God. Ano itong image ng God? Itsura ba ito natin? Hindi po yan ang ibig sabihin ng image dyan or chilem. Hindi po yan yung itsura natin ang makikita na ibig sabihin dyan na tayo po mga tao, iba-iba yung itsura. Ibig sabihin pa, mayroong iba-ibang itsura ang Diyos? No. Ang ibig sabihin po na in the image of God ay yan yung ating intellectual faculty. Binigyan tayo ng intellect. Every one of us an intellect. And that intellect is in that image of God, na tayo mayroong power to think, mayroong power tayo to decide, mayroon tayong volition and will. That was what is called in the image of God. Hindi yung ating itsura, dahil hindi tayo magkakaparas ng itsura, therefore that is not the image that the meaning of the image of God in Genesis chapter 1 verse 26 to 27. So dito sa four fundamental elements of creation, kaya nga ang tao ay supposed to be siya ang manager ng earth nito dahil we react kahit sa environment, dahil kung saan ang environment mayroon tayong presence diyan dahil we are created in the four fundamental elements. Okay? Yung air, mayroong air tayo. Itong air na ito nating nilalanghap came from God. Itong mga tubig na ating naiinom at naipapaligo, naililinis natin sa ating mga katawan ay it's a creation from God or it's a creation of God. And itong earth na kung saan tayo lumalakad, it is creation of God. Yung fire, mayroon tayong fire, mayroon tayong temperature, okay? Mayroon tayong init, Therefore, tayo ay nagre-react sa environment. And most likely, hindi lang dapat tayo nagre-react sa environment. Most of all, dapat tayong mag-react sa ating Supreme Creator. At supposed to be ang ating reaction to the Supreme Creator is a positive reaction, and that reaction is by knowing Him and obeying His commandments. So, prior to the Sinaitic Covenant kay Prophet Moshe, ay mayroon na pong mga events of murder. Bagamat wala pang Ten Commandments, ay mayroon na pong mga injunction ng Panginoong Hashem prior to the Sinaitic Covenant. At ito po ay number one na event po yan ay yung pangyayari between Cain and Abel. Cain at si Abel. Okay? So, wala pang Ten Commandments doon. But why was Cain punished by God for murdering Abel? Bakit siya pinarusahan, And that was the reason, according to Kasal, doon sa Genesis chapter 2 verse 15 to 16 and 17, na
when God commanded Adam, okay, and Hashem Elohim commanded Adam, inclusive or implied na doon yung anim na prohibition, no, na dapat lakaran or sundin ng sangkatauhan para magkaroon po ng kapayapaan ng mundong ito. At alam po ba natin na during the time of Noah, dun sa chapter 9 verse 6, ay pinag-utos na kay Noah na do not shed blood. Okay, do not shed blood, and the man that shed blood of a man, that blood shall be required of him. Okay, so mayroon na pong kautusan dyan na kay Noah na yung pagpatay, no, hindi dapat pumatay dahil ang sino ang pumatay ay dapat siyang patayin, no. So dapat siyang parusahan ng kamatayan din. I-shed din ang kanyang blood. Okay? So so yung parusang kamatayan sa mga murderer is a biblical injunction na ang purpose ng Pinoong Hashem ay magkaroon ng hindi para i-degrade ang tao, but upang ang tao ay matuto ng mabuhay ng kung ano ang tama ng katwiran. Because prior to Mount Sinai or the Ten Commandments, Covenant, ay ang pamantayan ng mga tao to become righteous is these 7 laws of Noah. Ito yung 7 mga mitzvot para kay Noah at sa kanyang mga anak. Ito yon, no? Ang pamantayan para maging righteous as isang tao. Like say for example si Job. Si Job was he lived prior to Mount Sinai, but he was considered as righteous. Si Noah prior to Mount Sinai, Mosaic law, was considered righteous. Why? Because he was following what is right in God, and this is the worship of one God. Okay, not committing idolatry and blasphemy against God. At yung iba pang prohibition, you shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, no? Yan po yung mga pamantayan para mabuhay ang mga tao sa panahong yon. Okay? So, pagdating ng Mount Sinai Covenant kay Prophet Moshe, it was specifically mentioned on the 6th commandment in Exodus chapter 20 verse 13 that you shall not murder. You shall not murder. And this prohibition ng Noahide law prior to Mount Sinai was incorporated in the 10 commandments. So yung you shall not murder is both a commandment for the Jews and for the Gentiles. Alam po ba natin na ang ugat ng murder ay ang walang kaalaman, ang walang karunungan patungkol sa Diyos, ang walang pagkatakot sa Diyos, ang walang pag-ibig sa Diyos. Yan po ang nangyayari sa kapanahunan ngayon, at alam po ba natin yung mga terorista at lahat ng mga nagkakalat ng lagim sa buong mundo, ng patayan, ng anumang chaos, anumang kaguluhan, ay ipinapakita lamang nito na sila ay walang kalaman, walang alam sa Diyos kahit sinisigaw pa nila ang Diyos pagka sila ay pumapatay. Ibig sabihin, wala silang kaalaman patungkol sa Diyos, wala silang fear of God, walang love of God. So if they have fear of God, if they have known God, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, they will not do this. And therefore, if we have this kind of society, if we have this kind of world, magkakaroon po ng tikonim ang buong mundo ito at magkakaroon po ng kapayapaan. So hopefully, with that, tayo po ay may natutuhan sa ngayong araw. May Hashem bless us all. Shalom, shalom.